Na-convert sa Filipino. Naisip mo na ba kung may isang tao dyan na laging iniisip ka tuwing gabi, nagnanais na masabi ang laman ng puso nila, pero pinipiling manahimik? Paano kung sabihin ko sa'yo, Capricorn, na may isang taong palihim na obsessed sa'yo ngayon? Hindi mapakali ang isipan nila. Ang pangalan mo'y paulit-ulit na bumabalik sa isip nila, lalo na kapag hating gabi na. Pero natatakot silang magsalita. Gusto mo bang malaman kung sino sila at kung bakit sila nananahimik? Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo, dahil maaaring magbago ang kapalaran mo sa matutuklasan mo ngayon, at sa wakas, mabuksan ang pintuan ng pag-ibig at swerteng para sa'yo. Na-convert sa Filipino. Capricorn, hindi lang ito basta mensahe. Ito ay isang bagay na matagal nang hinihintay ng kaluluwa mo. Dahil kapag may isang taong iniisip ka gabi-gabi, kahit hindi nila sinasabi, ibig sabihin, may koneksyon kayong espiritual. At dito sa Pilipinas, naniniwala tayo sa mga senyales, sa enerhiya, sa mga hindi binibigkas ngunit ramdam. Baka naramdaman mo na rin ito, mga biglaang panaginip, malamig na hangin na walang dahilan, o isang kantang tumagos sa puso. Hindi iyon basta pagkakataon. Iyon ay bulong mula sa universo. Sa video na ito, malalaman natin kung sino ang tahimik na humahanga sa'yo, kung bakit sila natatakot magsalita, at ano ang sinasabi ng mga bituin tungkol sa kapalaran mo. Kahit ikaw ay single, nagpapagaling, o tahimik na umaasa na may babalik, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Huwag mo itong skip. Huwag mo itong scroll. Dahil maaaring ito na ang senyales mo na ang pag-ibig, kaliwanagan, at mga biyayang hindi mo inaasahan ay handa nang dumating. Na-convert sa Filipino. Ibinubunyag ang misteryosong damdamin. Capricorn, baka hindi mo namamalayan, pero may isang tao dyan na palihim na nananabik sa presensya mo. Tahimik nilang tinitingnan ang mga lumang litrato. Paulit-ulit nilang iniisip ang mga lumang usapan ninyong dalawa. At tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat doon, pinakamalakas ang bulong ng pangalan mo sa puso nila. Gising sila habang iniisip. Paano kung hindi ako sumuko? Paano kung may pag-asa pa? Paano kung hindi pa talaga tapos? Pero nananahimik sila. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil masyadong malalim, masyadong matindi ang nararamdaman nila para mailabas sa salita. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong pakiramdam. Isang banal na uri ng pag-alam, kahit walang sinasabi, kahit walang kumpirmasyon. At kung minsan, bigla mo silang naiisip. O kaya'y sumisikip ang dibdib mo sa gabi, naluluha ka ng walang dahilan. Hindi ito drama. Ito'y ang kaluluwa mong nararamdaman ang enerhiya nila. Minsan, ito'y isang dating minahal. Minsan, isang taong hindi pa kailanman umamin ng damdamin. Pero ang koneksyon. Totoo. Sapat na lakas para lumipad sa isipan, panaginip at panahon. Pakiramdam nila parang wala silang magawa. Maaaring nasa ibang relasyon na sila. Maaaring natatakot silang tanggihan. O baka iniisip nilang nakalimot ka na. Pero ang kaluluwa nila, hindi pa rin. Tuwing naririnig nila ang pangalan mo. Tuwing may nakikita silang bagay na nagpapaalala sa'yo. Tumitigil ang mundo nila. At tuwing gabi habang tahimik ang paligid. Bumabalik ang mukha mo parang dasal na paulit-ulit nilang sinasambit sa isip. Maaaring sinubukan mong kalimutan sila. O pinilit mong maniwalang wala silang pakialam. Pero ang totoo mahalaga ka sa kanila. Mas mahalaga kaysa sa kaya nilang tanggapin. At hinihintay pa rin nila ang tamang sandali, ang tamang senyales, para lumapit. Ang tanong ngayon, nararamdaman mo rin ba ito? Dahil madalas, ang universo ay kumikilos sa mga alon ng pakiramdam. Isang puso ang nakakaramdam at ang isa ay tumutugon. Kahit walang nasabi. Kahit walang pag-amin. At kung nitong mga huling araw ay naging mas emosyonal ka. Mas madalas ang alaala. Mas hindi mapakali ang gabi. Ang mensaheng ito ay para sa'yo. Capricorn, ang puso mong matatag ay nagbibigay ng seguridad sa iba. Ang pananahimik mo ay nagsasalita ng malakas. At ang enerhiya mo hinding-hindi nila makakalimutan. Kaya hindi pa rin sila nakaka-move on kahit nagpapanggap sila. Kaya nasa isip ka pa rin nila kahit wala silang sinasabi. Gusto ka nilang kausapin. Gusto ka nilang lapitan. Pero sa ngayon, nananatili silang nakatago, mahal ka mula sa malayo, at umaasang balang araw malalaman mo rin. Natagal na Filipino translation. Natatanging enerhiya ng Capricorn sa pag-ibig.
Capricorn, may dahilan kung bakit hindi ka nakakalimutan ng mga tao. Ang pag-ibig mo ay hindi malakas kundi matatag. Hindi ka naghahabol nagtatayo ka. Hindi ka nagmamadali nagpoprotekta ka. At ang ganitong klaseng enerhiya, nag-iwan ito ng tatak sa kaluluwa ng sinumang mapalad na makatanggap nito. Sa kulturang Pilipino, malalim ang respeto namin sa mga taong nagmamahal sa pamamagitan ng gawa, hindi sa salita, kundi sa aksyon. At iyan ang ikaw. Ipinapakita mo ang iyong malasakit sa simpleng pag-check-in, sa pag-alala ng maliliit na bagay, sa pagiging tapat kahit walang nakakakita. At iyon ang dahilan kung bakit ang taong iyan, yung palaging iniisip ka gabi-gabi, hindi ka kayang palayain. Sinubukan nila. Siguro sinabi pa nila sa sarili, mag-move on na ako. Pero ang totoo, ikaw ang nagpa-feel sa kanila ng isang bagay na walang iba pang nagawa. Hindi ka lang alaala para sa kanila. Ikaw ang pamantayan. Ang blueprint ng tunay at malalim na pag-ibig. At gaano man katagal ang lumipas, gaano man karami ang kanilang makilala, ikaw ang sukatan ng bawat koneksyon nila. Tingnan mo, ang pag-ibig ng Capricorn ay matagal bago masimulan pero walang hanggan. Hindi ka mabilis mahulog pero kapag nahulog ka, buo ang puso mo. Mahal mo ng tapat, may pangarap, at may tahimik na passion na hindi nawawala kahit mahirap ang panahon. Ang ganitong klaseng pag-ibig ay bihira. Ito yung klase ng pag-ibig na nagpapabago sa tao kahit nawala na. At ngayon may isang tao pa rin na bitbit ang pagbabagong iyon sa puso nila. Pero heto ang mahirap, hindi lahat ay marunong humawak ng ganitong lalim ng pag-ibig. May mga tumatakas. May mga nananahimik. Hindi dahil gustong saktan ka, kundi dahil pinakita mo sa kanila ang tunay na sarili nila at natakot sila. At kahit sa katahimikan, buhay pa rin ang enerhiya mo sa kanila. Nasa paraan ng kanilang pag-aalinlangan bago magbukas sa iba. Nasa paraan ng kanilang pagdinig ng kanta at biglang sumikip ang lalamunan. Nasa paraan ng kanilang pag-alala kung gaano sila naging ligtas, totoo, at wagas ng kasama kanila. Capricorn, hindi nagtatapos ang pag-ibig mo kapag may lumayo. Nagpapatuloy ito tahimik, makapangyarihan, at espiritual. At iyan ang dahilan kung bakit nasa isip pa rin nila ang tungkol sa iyo kahit ngayon. Bakit ang katahimikan? Mga espiritual at emosyonal na dahilan. Bakit nga ba tahimik sila, Capricorn? Kung araw-araw kang nasa isip nila. Kung hindi pa rin umalis ang puso nila. Bakit nananatili silang tahimik? Ang sagot, tulad ng karamihan sa buhay, ay may maraming patong, emosyonal, espiritual, at minsan karmiko. Dito sa Pilipinas, marami ang naniniwala sa konsepto ng tamang panahon. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat sumibol agad pagkadama nito. May ilan na itinatanim at iniiwan sa dilim, sa katahimikan, hanggang sabihin ng universo, ngayon na ang oras. Ang taong iyan na iniisip ka. Maaaring may laban silang pinagdaraanan na hindi mo nakikita. Maaaring nasa ibang relasyon sila, nakulong sa sitwasyong hindi nila pinili ng puso, pero pinili nilang manatili dahil sa tungkulin. O baka nagpapagaling pa sila. Nangangailangan pang gumaling sa mga sugat, takot, o pagsisisi na walang kinalaman sa'yo. Pero may kinalaman kung bakit pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal mo. Alam mo, Capricorn, mabigat ang pag-ibig mo, hindi sa masamang paraan. Kundi sa paraang nangangailangan ito ng kaganapan, kahandaan, at katotohanan. Hindi lahat kaya nitong dalhin, lalo na kung bitbit pa nila ang kanilang nakaraan. At sa kulturang Pilipino, marami ang lumaki sa paniniwalang unang dapat unahin ang responsibilidad bago ang pag-ibig. Unahin mo ang pamilya. Huwag sundin ang puso, sundin ang tungkulin. Kaya pinipigil nila ang nararamdaman. Pinipilit nilang paniwalaan na tama ang kanilang ginagawa. Kahit nasisira sila sa loob. Sa espiritual na pananaw, maaaring dumadaan ang taong ito sa siklo ng karma o mga aral ng kaluluwa. Minsan, pinaghiwalay ng universo ang dalawang tao, hindi dahil hindi sila para sa isa't isa. Kundi dahil may kailangang ayusin sa sarili ang isa sa kanila. At ang mas masakit, maaaring naniniwala silang mas karapat-dapat ka sa mas mabuti. Na hindi ka dapat maghintay sa isang tao na hindi sigurado, sugatan, o emosyonal na hindi handa. Kaya nananatili silang tahimik. Hindi dahil wala silang nararamdaman. Kundi dahil sobra ang nararamdaman nila at hindi nila alam kung paano ito haharapin. Sa espiritualidad ng Pilipino, madalas nating sinasabi, kung para sa'yo, babalik yan. Kung ito ay nakalaan para sa'yo, babalik ito.
At minsan, ang katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito ay proteksyon. Ito ang sabi ng universo. Hindi pa ngayon. Pero baka malapit na. Capricorn, maaaring nagdadasal pa sila para sa'yo. Hindi nagmemensahe pero binubulong ang pangalan mo sa mga tahimik na sandali. Nagsisindi ng kandila at humihiling ng senyales mula sa langit. Tinitingnan ang mga post mo, ngumingiti sa mga litrato mo at nagtatanong. Iniisip pa rin ba nila ako? Hindi ka nila kinamumuhian. Hindi ka nila nakalimutan. Natakot lang sila na kung magsalita sila ngayon baka mawala ka na magpakailanman. Kaya nananatili silang tahimik, nagmamasid, nag-aalala at umaasa. Pero may pagbabago na sa loob nila. Nagsisimula na silang maunawaan na ang katahimikan ay may hangganan lang na proteksyon. Na may mga taong tulad mo hindi na ulit pa. Na kung hindi sila kikilos ngayon, maaaring mawala ang tanging taong totoong nakita sila. Ano ang susunod na mangyayari? Dito na tayo papasok sa mas malalim sa mga senyales, enerhiya, at mga mensaheng ramdam na ng kaluluwa mo. Mga senyales na may nagtatago ang iniisip sa'yo. Capricorn, kahit walang sinasabi ang isang tao, nagsasalita pa rin ang kaluluwa. At kung nitong mga huling panahon ay nakakaramdam ka ng kakaiba, parang nagbabago ang enerhiya mo, o ang damdamin mo ay tila hindi mo maintindihan. Maaaring hindi ito imahinasyon mo. Maaaring sila yan na palihim na sumusubok makipag-ugnayan kahit hindi nila namamalayan. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong nagpaparamdam. Isang biglaang simoy ng hangin, pamilyar na amoy, o biglaang pag-alala na dumampi sa'yo nang hindi inaasahan, hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ang mga hindi nakikitang palatandaan na may isang tao na iniisip ka, tinatawag ang iyong espiritu, tahimik pero malakas. Tignan natin ang mga senyales na ito. Isa, paulit-ulit mo silang napapanaginipan. Napapanaginipan mo ba sila nitong mga nakaraang araw? Hindi lang minsan, kundi paulit-ulit, minsan nagsasalita, minsan nakatingin lang. Sa paniniwalang espiritual, ang panaginip ay pintuan kung saan malayang dumadaloy ang enerhiya. Kung palaging nagpapakita sila doon, ibig sabihin sinusubukan ng kaluluwa nila na makipag-ugnayan. Dalawa, bigla ang pagbabago ng emosyon. Bigla kang nagiging emosyonal. Biglang pumupuno ang mga luha, o pumipintig ng mabilis ang puso mo nang walang dahilan. Hindi ito laging stress. Minsan, ito ang intuition mo na nakakakuha ng emosyonal na alon na ipinapadala nila. Sabi nga ng mga Pilipino, napapanaginipan mo dahil iniisip ka nila. Pinapanaginipan mo sila dahil iniisip ka nila. Tatlo, paulit-ulit na paglitaw ng mga numero o mga pagkakataon. Nakikita mo ba ang 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 5 oras 55 minuto? Ito ay mga banal na code, kumpirmasyon mula sa universo na buhay ang inyong koneksyon. Lalo na kapag nangyayari ito habang iniisip mo sila, nag-scroll ka ng phone o naririnig ang pangalan nila. 4. Bigla ang pagdinig ng pangalan nila o kanta na nagpapalala sa iyo sa kanila. Nasa labas ka tapos biglang tumugtog ang kantang nagpapalala sa kanila. O may nakabanggit ng pangalan nila na walang kinalaman sa iyo, tapos biglang tumigil ang puso mo. Ginagamit ng universo ang musika, mga estranghero, at social media para magpadala ng mga paalala. 5. Mga pisikal na sensasyon. Panginginig sa leg mo. Malambot na init sa likod mo. Katawang nanginginig kapag nag-iisa ka. Ito ay mga palatandaan ng espiritual na enerhiya, patunay na ang mga iniisip nila ay umaabot sa iyo sa enerhiya. Capricorn, kung naranasan mo ang alinman sa mga ito, huwag mo itong baliwalain. Nakikinig ang kaluluwa mo, nakakakuha ng dalas na hindi nakikita ng iba. Kaya itanong mo sa sarili mo, naramdaman mo ba ang presensya nila nitong mga nakaraang araw, kahit sa katahimikan? Pababang-baba na ba ang mga senyales na mas malakas, mas matindi, at mahirap ng baliwalain? Kung hindi ito basta pagnanasa lang, ito ay koneksyon ng kaluluwa. Ano ang dapat gawin ng mga Capricorn ngayon? Capricorn, ngayong alam mo na ang mga senyales, ngayong naramdaman mo na ang enerhiya. Ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin ngayon? Dapat ka bang lumapit? Dapat ka bang maghintay? O dapat mo na bang palayain? Hindi laging simple ang sagot. Pero ang pinakauna mong gawin bago ang lahat ay ito. Pangalagaan ang iyong enerhiya. Natural kang malakas, matatag at praktikal.
Ngunit kapag malalim ang emosyon, kahit ang Capricorn ay maaaring mawalan ng balanse. Kaya huminga ng malalim. Magsentro ng sarili. Dahil ang gagawin mo ngayon ay maghahubog ng iyong kapalaran. Hakbang 1, linisin ang iyong kapaligiran. Sa tradisyong Pilipino, madalas tayong nagsisindi ng puting kandila at nagdarasal para pakawalan ang mabigat na enerhiya. Pwede mo rin gawin ito. Humanap ng tahimik na lugar. Sindihan ang kandila. Sabihin, kung para sa akin ang koneksyon na ito, naway dumaloy ito ng payapa. Kung hindi, naway pakawalan ito ng may pagmamahal. Hakbang 2, makipag-usap sa universo. Ang mga Capricorn ay mga tagagawa. Pero minsan, ang pagkilos ay hindi nangangahulugang habulin kundi magtanong. Bago ka matulog ngayong gabi, bulungin ito. Ipakita mo sa akin ang katotohanan sa aking mga panaginip. Ihayag ang mga bagay na kailangan kong makita. Maging bukas. Laging sumasagot ang universo sa puso na nakikinig. Hakbang 3, patunayan ang iyong halaga. Kahit bumalik sila o hindi. Kahit magsalita sila o manatiling tahimik. Tandaan, hindi ka naghihintay. Naghahanda ka. Sabihin ito ng malakas bawat umaga. Karapat-dapat ako sa tunay na pag-ibig, pag-ibig na ipinapahayag, pag-ibig na walang takot. Pinakakawalan ko ang mga nakatago at tinatanggap ko ang para manatili. Hakbang 4, sundan ang mga senyales, hindi ang ingay. Hindi mo kailangang magmakaawa ng sagot. Dumarating na ang mga senyales sa pamamagitan ng mga panaginip, damdamin at banal na panahon. Pero kung pakiramdam mo'y kalmado ang puso mo kapag iniisip mo sila. Kung ang koneksyon ay mapayapa, hindi kinakabahan. Marahil panahon na para tahimik mong buksan ang pintuan. Magpadala ng mensahe. Sumulat ng liham na maaaring hindi mo kailanman ipadala. Sindihan ang kandila para sa kaliwanagan. Capricorn, hindi mo kailangang habulin ang pag-ibig. Inaakit mo ito sa pamamagitan ng pagtindig sa iyong katotohanan. At kung nakalaan silang magsalita, magsasalita sila. Pero hanggang doon, piliin mo ang kapayapaan. Piliin ang paglago. Piliin ang paghahanda para sa pag-ibig na hindi na nagtatago sa katahimikan, kundi tumatayo kasama mo sa liwanag. Makapangyarihang mensahe mula sa Universo Tarot. Capricorn, may dala kang mensahe mula sa universo, at hindi ito basta pagkakataon na naririnig mo ito ngayon. Ang lumabas na card para sa enerhiya mo ay The High Priestess. Siya ang tagapangalaga ng mga lihim, ang bantay ng mga nakatagong katotohanan. At kapag siya ang lumitaw, ibig sabihin ay may mahalagang nangyayari sa likod ng mga eksena, kahit hindi mo pa ito nakikita. Sa ngayon, may isang puso na tahimik na bumubulong ng pangalan mo. Pero ang universo ay hindi tahimik. Ito ay kumikilos, nag-aayos at naghahanda. Ang The High Priestess ay paalala rin. Magtiwala sa iyong intuition. Kung nararamdaman mo na may nangyayari. Kung naging matindi ang iyong mga panaginip. Kung naramdaman mo ang kanilang enerhiya sa hating gabi o narinig ang pangalan nila sa hangin. Iyan ay dahil alam na ng iyong espiritu, totoo ang koneksyong ito. Ngunit narito rin ang nais iparating ng universo. Hindi ka kailanman nilikha para manghabol. Nilikha kang tumanggap. Banal ang iyong pag-ibig. Mahalaga ang iyong oras. At ang iyong presensya ay isang biyaya, hindi lahat ay handa para dito. Kaya kung sila ay tahimik ngayon, ayos lang iyon. Dahil nagbabantay ang universo. At kapag dumating ang tamang panahon, mabubuwag ang katahimikan. Isa pang lumabas na card ay ang Knight of Cups. Ito ang card ng mga mensahe, pag-amin at mga romantikong alay. Ibig sabihin, may naghahanda. Iniisip nila kung ano ang sasabihin. Nilalabanan nila ang kanilang takot. At katuwang nila ang universo, dahan-dahang hinihimok silang lumapit sa iyo. Pero habang hinihintay mo sila, narito ang iyong mensahe. Manatiling matatag. Manatiling mabait. Manatiling bukas. Dahil kapag lumabas na ang katotohanan, kapag nabasag na ang katahimikan, maiintindihan mo kung bakit kailangang maghintay. Maiintindihan mo kung bakit kailangang ganito ang takbo ng mga pangyayari. Capricorn, matatag ang iyong kaluluwa dahil may dahilan. Hindi ka pinagpaparusa, pinaghahandaan ka. Pinaghahandaan para sa pag-ibig na nagsasalita. Pag-ibig na nananatili. Pag-ibig na hindi nagtago. At mas malapit ito kaysa sa inaakala mo. Capricorn, kung ang mensaheng ito ay tumagos sa puso mo.
Kung may bahagi sa loob mo ang bumulong, para sa akin ito, hindi ka nag-iisa. Maraming tao dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang tahimik na humahawak sa mga damdamin, naghihintay ng mga senyales, nagdarasal para sa mga sagot na hindi nila masabi ng malakas. At minsan, ang marinig ang ganitong mensahe ay ang aliw na hindi natin alam na kailangan natin. Kaya kung may naramdaman ka ngayong araw, isang kilabot, isang luha, isang sandali ng kaliwanagan, magkomento sa ibaba. Nararamdaman ko ang katahimikan. Pinagkakatiwalaan ko ang mga senyales. Punuin natin ang espasyong ito ng pananampalataya, pag-asa, at katapatan. Higit pa ito sa isang video. Ito ay isang komunidad. Isang espiritual na bilog kung saan bawat kaluluwang naliligaw ay maaaring makita at maramdaman. Kahit ikaw ay Capricorn o isang taong malalim ang koneksyon sa isang Capricorn, malugod kang tinatanggap dito. At kung naniniwala kang kailangan ding marinig ito ng iba, ibahagi ang mensaheng ito. Itag ang isang kaibigan. Ipadala sa isang taong naghahanap ng kahulugan. Dahil minsan, isang mensahe lang ang kailangan para magsimula ang pagpapagaling. At marahil, ito rin ang senyales na matagal na nilang hinihintay. Capricorn, salamat sa iyong pagtitiis hanggang sa dulo. Hindi lang ito basta pagbasa, ito ay isang mensahe na para marinig ng iyong kaluluwa. Minsan, ang universo ay hindi sumisigaw sa kulob, kundi bumubulong ng banayad sa pamamagitan ng isang video tulad nito sa eksaktong sandali na kailangan ito ng puso mo. At kung ito ay tumagos sa iyo, ibig sabihin ay nakaalin ang enerhiya mo. May nagbabago. May paparating. Patuloy na magtiwala sa iyong panloob na gabay. Patuloy na ipakita ang malasakit sa iyong sarili. At higit sa lahat, huwag kailanman pagdudahan ang halaga mo kahit tahimik ang mundo. Kung patuloy ka pang naniniwala sa pag-asa. Kung naniniwala kang ang pag-ibig, katotohanan, at kaliwanagan ay papunta sa iyo. Alamin mo ito. Hindi ka naghihintay ng walang saysay. Siguraduhing nakasubscribe ka sa channel na ito para sa mas marami pang ganitong mga mensahe na angkop sa iyong tanda, espiritu, at paglalakbay. Hanggang sa muli, Capricorn. Manatiling matatag. Manatiling makapangyarihan. At tandaan, ikaw ay palaging ginagabayan.